Sa puntong ito, makakapanayam natin si Senator Cheese Escudero. Magandang umaga po, Senator Escudero. Cara Howie, sa ating mga televiewers, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Sir, ano pong inaasahan ninyo ngayon sa pagdinig dyan sa Senado? Wala. Blankong papel ang inaasahan ko ngayong umaga. Ayokong manguna at pangunahan ang gagawin at sasabihin ni Ginang Napoles. Papakinggan ko kung anong gagawin at sasabihin niya, kung meron man. Paano po pag nag-invoke siya ng kanyang right against self-incrimination? Ano pong rules ba pagdating sa ganito, sir? Karapatan niya yon. Pwedeng timbangin ng Senado kung tama ba yung invocation o hindi. Pwede siyang ma-cite in contempt kapag kamali yung invocation niya. Pero ang pwede lamang gawin ng Senado, ikulong siya. Dati na siyang nakakulong naman. Pangalawa, kapag ka-in-invoke niya yon, dapat kada ipukul yung tanong sa kanya, doon lamang niya i-invoke. Hindi niya pwedeng sabihin sa simula ng hearing, I invoke my right against self-incrimination, ayokong sumagot. Hindi po pwede yun. Dapat kada ipukul yung tanong, i-invoke niya kung tama nga o mali. Dahil baka mamaya, pangalan at tirahan pa lang hinihiling namin, right against self-incrimination agad. So, Senator Escudero, do you foresee any scenario na magbibigay siya ng mahalagang impormasyon kahit walang pangako ng immunity mula sa Senado? Well, depende siguro sa gising niya, Howie. Hindi natin masabi. Tila erratic yung kanyang mga naging pahayag bago siya nagtago. Erratic yung kanyang mga nagiging desisyon mula nung nakulong siya. So, depende. Gaya na nagsabi ko, wala akong inaasahan. Pero ano man ang gawin o sabihin niya, nakahanda ang Senado at nakahanda kami. Okay, yung nag-assign kasi yung gobyerno, yung Public Attorney's Office ng tatlong abogado na galing sa pamahalaan para magdepensa sa kanya sa hearing. Do you recall any previous incident or hearing of a high-profile witness or person dyan sa Senado na hindi nagdala ng sariling abogado? Liwanagin ko muna. Ito siguro ang unang pagkakataon na in-accommodate ng Blue Ribbon ng isang testigo. Tumawag sa PAW at humiling ng abogado just in case kailangan niya ng payo ng abogado. Ang testigo pwedeng mag-attend sa hearing kahit walang abogado. Kung gusto niya magdala ng abogado, pwede rin. Medyo OA nga yung nangyari sa kaso ni Napoles dahil sumulat siya sa aming kailangan daw niya ng abogado, ini-invoke niya yung right na yon, pero wala naman daw siyang abogado. Medyo hindi naman siguro kapanipaniwala yon. Napakinggan ko ang interview ng kanyang abogado kahapon, si Attorney Villamor. Sabi niya, kausap niya si Ginang Napoles kahapon at pinag-usapan nila ng bahagya yung hearing ngayong araw na ito. Gaano kahirap bang sabihan niya si Attorney Villamor? Baka naman pwede mo akong samahan dun sa hearing at payuhan mo lang ako. This is not a court case kung saan magre-represent yung abogado sa kanya. Yung abogado nandun lamang, nakaupo sa tabi niya para payuhan siya. Bawal magsalita yung abogado, pero pwede niyang kausapin at hilingan ng payo. So yung Senado ang nag-assign, ang Senado ang nag-assign po ng mga public attorneys kay Ginang Napoles, pero does that need her consent? Hindi po inassign. The Senate merely made available the PAW lawyers. It's up to her if she will avail of their advice. Okay. Okay. So, basta uupo doon yung tatlong abogado at bahala na siya kung gagamitin niya or kung kakausapin niya yung mga abogado na yon. Opo, tatanungin siguro siya sa simula. Gusto mo ba mag-avail ng serbisyo ng PAW lawyers for purposes of the Senate hearing? Pag sinabi niyang hindi, edi ba't patatabiho yung mga abogado? Pag sinabi niyang oo, baka may tanong ako, doon lamang siguro sa tatabihan. Alright, maraming salamat po, Senator Cheese Escudero. Thank you, sir. Salamat, Cara Howie, at sa ating televiewers. Sa muli, pagbati, magandang umaga at ingat po ang lahat sa bagyong malakas na darating.